ma'am. Ano po yung pangalan po natin, ma'am? Ako si Claire De Castro. Kailan po kayo na-diagnose with psoriasis? Diagnose ako ng psoriasis 1998. Ano po yung unang sintomas na napansin niyo po? Nung una, meron akong dandruff na masyadong makapal. Then, after a month na hindi talaga siya nawawala, I started na magpa-consult sa dermatologist. Ano po yung naramdaman niyo po nung sinabi po ng doktor sa inyo na may psoriasis po? Hindi ako napahinaan bumakas yung love ko kasi I'm thinking of my mom. I'm thinking more of her instead of me. Inisip kong mag-stop sa pagtatrabaho. Sabi kasi nila stress. Yung time na yun, mahirap kasi nag-rest ako, natandaan ko dahil may nakain akong hindi pwede sa akin. Numaga ako, sinugod ako dito sa RITM. Paano natin nalalagpasan po ito? I always stay with my family and friends. Kasi sila alam nila kung ano yung pinagdadaanan ko. Lalo-lalo na ang pamilya ko, andyan sila lagi sa akin. Ano po ang pangalan niyo at relasyon niyo sa psoriasis patient? Ako po si Clark, anak po ako ni Claire. Patient po siya ng psoriasis. Paano po nakaka-apekto ang may isang miyembro ng pamilya na may psoriasis? Malungkot po kami at saka nasasaktan po sa pag-ayaw niya pong lumabas dahil po sa balat niya. Ganun po. Masakit po. Pero po pinapaliwanag na lang po namin sa kanila na hindi po ito nakakahawa. Ako si Dave, 22 years old. Nalaman ko na isang factor nun is stress. As much as possible, hindi ko siya binibigyan ng dahilan para ma-stress. May time na nilalayuan yung mother ko. Ang pinaka-nahirapan kami na sitwasyon paano ipapaintindi sa ibang tao yung kalagayan ng magulang namin. Malaking apekto para sa amin, sa gawaing bahay, sa social life. Mahirap sa amin para sa mga nag-uumpisa, kagaya nung nag-uumpisa pa lang ako. Kailangan namin itago kung ano yung meron kami eh. Sa mga family ko na nawa mapakita nyo sa kanila na nandiyan kayo palagi. Maraming salamat at nawa hindi kayo magsawa sa pagtulong sa amin, sa akin. Okay, sir. May mensahe po ba kayo sa mga pasyente ng psoriasis? Sa mga diagnosed ng may psoriasis, huwag kayong mawala ng pag-asa. And giving this advice to everyone na may help to understand. Bigyan po natin sila ng oras at saka pag-unawa po. Kahit na maraming pagsubok sa buhay, mas piliin pa rin natin na maging matatag at ipagdiwang ang buhay.